Marcos Jr., korupsyon, smuggling, pagkagutom, korupsyon, at ngayon, kawalan ng teritoryo. Ano pang gagawin mo sa Pilipinas? At tayo naman mga Pilipino, kaya na, lahat na ito ginawa ni Marcos Jr. Hanggang kailan kayo mananahimik? Karapatan ninyong maghusga, karapatan ninyong mag-fire, magsisante ng presidente. Tawag dyan, people power, hindi po yan illegal. Hindi po to incitement to sedition. Bakit? Dahil ang ating panawagan, gamitin ang nakasaad sa saligang batas na people power, mapayapang pagsisisante sa presidenteng walang silbi. Hindi po yung krimen. Yan po ay karapatan ng mamamayan bilang soberenyang, tunay na soberenya ng ating bayan. Pilipinas, hanggang kailan kayo mananahimik pag tayo tuluyan ng sinakop, ng dayuhan dahil sa kapalpakan ng Marcos Jr.? Huwag naman po sana. Gising-gising na. Gamitin ang kapangyarihan. Sisantehin ang presidente na namigay na naman ng teritoryo sa China. Ironclad support na inasahan ni Marcos Jr. In the first place, paano ka naman bibigyan ng ironclad support ng tatay Trump? E galit si Trump sa mga naghihit-hit ng powdery white substance. Abay, inoperan nga niya ang Mexico, gamitin mong hukbong sandatahan ng Amerika para labanan yung mga drug lords. O, kamping-kampi si Tatay Trump dun sa war against drug ni Tatay Digong. At kaya nga, galit na galit si Tatay Trump sa ICC. Hindi lang dahil kinasuhan yung mga liderato ng Israel, kundi kinasuhan din si Tatay Digong na talaga namang ginagaya ngayon ni Tatay Trump yung kanyang war on drugs. Gumising ka. Huwag po tayong karad-karin sa gera para lang makuha ang suporta ng Amerika. Hindi mangyayari yan. Kasi tanggalin mo muna yung bisyo mo. O kung hindi man, patunayan mong nagkakamali kami lahat sa suspetsya na ikaw ay bangag. Paano? Sa pamamagitan ng hair follicle test. Pag ikaw nag-hair follicle test at negative yan, baka si Tatay Trump, kamayan ka na. Ano nangyari sa'yo dun sa punta-punta pa dun sa libing ng Santo Papa? Hello? Ang mga Katoliko, kinukonsidera po na talagang ang katawan ay templo ng Panginoon. Hindi dapat nagkakaroon ng mga bisyo. E sarili mong kapatid, nagpahiwatig na talagang kinakailangan, bumalik ka na sa tamang landas. Hair follicle test kung talagang gusto mong tumigil si Harry Roque at si Maharlika na kakawakwak na ikaw ay posibleng bangag. Yun na yun. Pag negative yan, tapos ang usapan. Pero ang punto, ikaw na ang yabang, ikaw na nagtatapang-tapangan, ikaw Marcos Jr. na ginagamit ang China para masuportahan ka ng Amerika, ikaw na naman ang naging dahilan kung bakit nawalan tayo ng teritoryo, kung bakit nawala ang Sandy Cay. That's on you. Sa ating kasaysayan, ikaw ang pangatlong presidente na kung saan nawalan tayo ng teritoryo dito sa West Philippine Sea. At kapag hindi ka pa tumigil, talagang palalayasin tayo ng China sa lahat ng islang hawak natin at tignan natin kung sasaklolo sa iyo mga Amerikano. Sa panahon nga ngayon, linusob na ng Russia yung Ukraine. Ang Ukraine, katabi lang ng Poland. Ang Poland, katabi ng Austria. Europe na yan. Western Europe na yan. Wala nang pakialam ang Amerika. Eh, yung mga bato-bato pa nga yan. Tingin mo, makikialam ang Amerika, yung mga bato-batong yan, na hindi naman sila naniniwala na meron talaga tayong titulo dyan. Paulit-ulit ang sinasabi ng Amerika panahon pa ni Kissinger. Hindi kami naniniwala na may titulo Pilipinas sa mga inaangkin na mga isla sa West Philippine Sea. Paano naman sila magbibigay ng ironclad defense na hindi naman sila naniniwala na dapat panindigan yan? Pero the point is, eto nga Ukraine, full-scale invasion ng Russia. Tinalikuran na ng Amerika. Dahil anong pakialam ng Amerika dyan? Bakit nila paggagastusan yan? Eh wala namang kinalaman ng Amerika dyan. At what's in it for them? O, tinangka ni Zelensky ibigay ang mga rare earth metals. Not enough. Tumalikod ng Amerika, bahala kayo sa mga buhay niyo dyan. At tignan natin ngayon
if the rest of Europe can stand up to Russia.